But all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the Parang hindi darkness sila interested sa Mormons. Magandang gabi po sa ating lahat. Pastor Ramil, magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Eric. Ngayon po ay natapos na po yung ating pagtalakay, ano po, Pastor, dun sa 5 points po ng Calvinism nakaraan po. At ngayon may bago. Tingnan natin sa sunod yung 5 points of Arminianism. Pwede po, Pastor. Maganda pong topic yun. Atin lang singitan ng isang cult na group para may variation. Opo. And then we will tackle the 5 points of Arminianism. Ano naman yung ginagamit nila mga text Opo, Pastor. para kontrahin naman Ayun. ang 5 points of Calvinism. Sige po. So, ngayon pong gabi ay about Mormonism po yung atin pong tatalakayin at i-expose po yung kanilang mga false teaching. Ganoon din naman i-refute po natin, Pastor. Sige po. So, ang Mormonism ay itinatag ni Joseph Smith noong siya ay 14 years old. Accordingly, ay Bata pa. nakatanggap daw siya ng revelation or vision from God the Father and the Lord Jesus Christ. Dalawa daw ang nagbigay sa kanya ng revelation. At sinabi sa kanya na lumayo daw siya or umalis sa lahat ng relihiyon dahil lahat daw ng relihiyon ay tumaliwas na sa katotohanan. At sa kanya binibigay ng Diyos Ama at Diyos Anak ang daan pabalik sa Diyos. At titingnan natin kung ano yung mga ilang katuruan ng Mormonism. At ito'y makikita naman natin sa godquestions.org. Okay. So atin panoorin yung godquestions.org, yung video namin tungkol sa Mormonism. Sige po. What is Mormonism? What do Mormons believe? We're going to answer those questions. To start, we want to clarify that all references made here are cited in the article on our website. The Mormon religion, Mormonism, whose followers are known as Mormons and Latter-day Saints, was founded less than 200 years ago by a man named Joseph Smith. He claimed to have received a personal visit from God the Father and Jesus Christ, who told him that all churches and their creeds were an abomination. Joseph Smith then set out to restore true Christianity and claims his church to be the only true church
on earth. The problem with Mormonism is that it contradicts, modifies, and expands on the Bible. Mormons believe that there are, in fact, 4 sources of divinely inspired words. The Bible, as far as it is translated correctly, the Book of Mormon, which was translated by Smith and published in 1830, Doctrine and Covenants, containing a collection of modern revelations, and the Pearl of Great Price, which is considered by Mormons to clarify doctrines and teachings that were lost from the Bible. Mormons believe the following about God. He has not always been the supreme being of the universe, but attained that status through righteous living and persistent effort. They believe God the Father has a body of flesh and bones as tangible as man's. Brigham Young taught that Adam was actually God and the father of Jesus Christ, although this teaching has been abandoned by modern Mormon leaders. In contrast, Christians know this about God. There is only one true God. He always has existed and always will exist. He was not created, but is the creator. He is perfect, and no one else is equal to him. God the Father is not a man, nor was he ever. He is spirit, and spirit is not made of flesh and bone. Mormons believe that there are different levels or kingdoms in the afterlife: the celestial kingdom, the terrestrial kingdom, the telestial kingdom, and outer darkness. Where mankind will end up depends on what they believe and do in this life. In contrast, the Bible tells us that after death we go to heaven or hell based on whether or not we had faith in Jesus Christ as our Lord and Savior. As believers, after death we are with the Lord, but unbelievers are sent to hell. When Jesus comes the second time, we will receive resurrected and glorified bodies. There will be a new heaven and a new earth for believers, and unbelievers will be thrown into an everlasting lake of fire. There is no second chance for redemption after death. Mormon leaders have taught that Jesus' incarnation was the result of a physical relationship between God the Father and Mary. Mormons believe Jesus is a God, but that any human can also become a God. Mormonism teaches that salvation can be earned by a combination of faith and good works. Contrary to this, Christians historically have taught that no one can achieve the status of God. Only He is holy. We can be made holy in God's sight through faith in Him. Jesus is the only begotten Son of God and is the only one ever to have lived a sinless life. Jesus and God are one in essence, Jesus being the only man who existed before physical birth. Jesus tells us it is impossible to get to heaven by our own works, and that only by faith in Him is it possible. Clearly, there is only one way to receive salvation, and that is to know God and His Son Jesus. Receiving salvation is not done by works, but by faith. We can receive this gift no matter who we are or what we have done. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Although Mormons are usually friendly, loving, and kind people, they are deceived by a false religion that distorts the nature of God, the person of Jesus Christ, and the means of salvation. And that answers the questions, what is Mormonism and what do Mormons believe? Research these questions further on our website, gotquestions.org. Be sure to click subscribe and check out these other questions. Okay, malinaw, no? At sabi nga po ng God Questions ay galing po yan mismo sa Sa kanilang kanilang website. mga katuruan, sa kanilang mga websites, yung mga binanggit ng God Questions na mga false teachings ng Mormonism. Well, itong si Joseph Smith, no, ating talakayin muna, no? Sige. Ano ba yung history ni Joseph Smith? Paano ba siya naging leader nitong Mormon Church? At gaya nga ng sabi ko ay itong si Joseph Smith ay 14 years old nang kausapin ng Opo. Diyos di umano, Sabi niya. Diyos Ama. At may katawan nga daw ang Diyos Ama kaya nakita niya, no? So, nakipag-usap sa kanya ang Diyos Ama. At sila ay dating taga New England, no, sa US. At ang kanyang lolo, si Asael Smith, ay nawala lahat ang ari-arian doon. At eventually ay lumipat sila sa Vermont, kung saan naman yung tatay ni Joseph Smith ay naging magsasaka. Kumbaga itong pamilya ni Joseph Smith ay karaniwan lang naman. Opo. Hindi sila well-off, hindi sila affluent na family, hindi sila kilala sa lipunan. So they are unknown, basically, talagang virtually unknown yung kanyang mga pinagmulan.
At noong sila ay nag-farmer doon, naging magsasaka, naging farmer, yung tatay niya, ay nawala naman yung kanyang mga yung kanilang mga sinasaka ay baga nalugi sila sa pagsasaka, kaya nag-move naman sila sa Palmyra, New York, sa Palmyra. Opo. At yung kanyang nanay ay nag-engage sa Sikhism. Yung nagsisik siya ng mga bagong mga revelation. So from congregationalism o yung mga Christian congregationalist, yung kanyang nanay na si Lucy, ay lumipat siya o nag-disengage siya at sila ay naghanap ng mga bagong katuruan. At sila ay gusto nilang i-restore yung true Christianity. Bah. At na-involved din sila sa mga magic at saka treasure hunting. Treasure hunting. Nag-treasure hunting sila kasi nga hirap na hirap ang buhay. At nag-treasure hunting sila. At umattend din naman si Lucy Smith sa Presbyterian meetings, pero hindi sumama yung kanyang tatay, ay yung kanyang asawa, yung tatay ni Joseph Smith. At maging si Joseph Smith ay hindi naman sumama sa kanyang nanay. So siya ay laging kasama ng kanyang tatay. At nalito si Joseph Smith doon sa kanyang mga sari-saring nagisnan na relihiyon. At yun ang dahilan kung bakit siya ay nanalangin. Di umano sa Diyos. At di umano, doon nagpakita ang Diyos sa kanya nung siya'y litong-lito na at nananalangin. Sa bukid, no? Sa bukid, sa mga puno. Doon daw niya nakita. Medyo gubat. Oo. At sinabi nga sa kanya ni Jesus at ng Diyos Ama na nung tanungin niya, tatanong siya, sinabi daw ng Diyos Ama at Diyos Anak na lahat daw ng relihiyon ay mali. At sinasabi na delusion daw lang ang relihiyon. Delusion. At noong 1823 ay nakatanggap siya ng isa pang revelation habang nananalangin daw ng kapatawaran. At bigla daw siyang nagpakita sa kanya. Pinagpakitaan siya ng isang anghel na ang pangalan ay Moroni habang siya nasa kwarto niya. At sinabi daw ng anghel na Moroni sa kanya ang tungkol sa golden plates na naroon daw ang record ng mga sinaunang mga tao ng Amerika. At ito daw mga sinaunang tao ng Amerika ay nanggaling di umano sa Israel. Lumipat lang po sa Lumipat ng bansang Amerika. At nakita daw iyon ni Joseph Smith na nakabaon sa isang baul na yari sa bato na malapit doon sa farm ng kanyang tatay. At pagkatapos ng 4 na taon ay binigyan daw siya ng permission ng anghel na kunin yung plates, no? At tinuruan siya na i-translate daw yung mga characters doon na nakaukit doon sa pamamagitan daw ng mga special na bato. No? At tinatawag yung mga bato na yon na interpreters. Doon nanggaling yung kanyang sinulat na The Book of Mormon. Opo, libro. Doon sa Book of Mormon, para sa kaalaman ng lahat, ito daw yung 1,000 taon ng kasaysayan ng mga Israelita na mula daw sa Jerusalem ay nagtungo sa lupang pangako at pumunta sa Amerika, sa Western Hemisphere. At nung naroon na daw sila sa Amerika, ay nagtayo sila ng sibilisasyon, nakipaglaban daw sa mga digmaan, at narinig ang mga salita ng mga propeta at nakatanggap ng bisitasyon mula kay Kristo pagkatapos siya magbuhay na maguli. Pumunta daw si Jesus dito sa Amerika, doon sa grupo ng mga Israelites na nagpunta sa Amerika, at doon daw sila pinaliwanagan ni Jesus. Binisita. Yan. Yun, grabe, no? At about 400 CE daw, pagkatapos ng si Kristo ay dumating, ay natalo daw yung mga Amerikano, yung mga Israelites na yon na Mormons o na nagpuntang Amerika. At ang pangalan ay Nephites, mga Nephites. Sila daw ay natalo ng mga Lamanites
na yun daw ay ancestors ng mga American Indians. So napatay daw iyon. Kaya naglahos sa kasaysayan yung mga Israelita na Amerikano, mga nagpuntang Amerika, at pinagpakitaan ng anghel, ay dahil daw sila'y natalo ng mga Lamanites. Ito daw yung mga American Indians. At kaya daw ibinabalik ni Joseph Joseph Smith yung kumbaga yung katuruan na yan na nawala dahil napatay itong mga Lamanites. Yung mga pahayag ni Jesus Christ sa mga Nephites, siya ang nagbalik ng kapahayagang ito. Yun ang isaktong katuruan. Pero ito si Joseph Smith no ay mayroon itong issue ng mental disorder. Opo. At talagang siya daw ay mabaliw-baliw nung mga panahong ito. At pinag-usig nga ang mga Mormons, no? Dahil sa kanilang kakatawang mga katuruan. At siya ay napatay, minarder siya. Minarder po. Na-murder siya, namatay siya. Matindi pa lang nangyari sa Oo. kanya. At siya ay, habang nakakulong, ay pinatay sa kulungan. Riot, no? At napatay sila. At na-shot, no? Nabaril by a mob. They were shot, pati yung kapatid niya na si Hiram. Matindi pa Siya lang. binaril ng isang grupo ng mga taong galit na galit sa kanyang katuruan noong June 27, 1844. At pinalitan siya ni Brigham Young. At siya yung nagpatuloy ng mga katuruan ni Joseph Smith. At itong si Brigham Young na ito, ang siyang nagpasimula nung Utah. Opo, yung... Kasi nag-migrate sila kasi pinag-usig sila eh. So anong nangyari, naghanap sila ng isang lugar kung saan sila hindi pwedeng o hindi sila maaaring saktan ng mga tao. At itinatag nila yung Salt Lake City sa Utah. Kaya ang Utah ay Mormon City. Oh, ang laki po ng ano nila dyan, Pastor. Kapilya. Nandoon yung kanilang pinaka-main na church at yung kanilang headquarters. At mula sa Utah, sa Salt Lake City, doon sila nagpapadala ng mga missionaries. Kaya pag may nakita kayo ng mga dikorbata, na mga Amerikano, no, na minsan may katambal na Pilipino at nagbabahay-bahay, yun ay Mormon. At yun ay sinusuporta. Kasi sa mga Mormons, meron silang tinatawag na years of dedication, na at least 1 year of their lives, itong mga kabataang ito, ay magmimisyon sa kanilang katapatan, sa kanilang relihiyon. Kailangan ialay nila ang kahit 1 hanggang 2 taon ng kanilang buhay. Kaya mabilis silang kumalat. Kasi sa kanila ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kailangan nilang masunod ang lahat ng mga katuruan at kautusan ng Mormon Church. So, as expected naman po, Pastor, di po ba, na lahat ng kulto ay nakabatay talaga sa mabubuting gawa yung kanilang salvation. Walang puwang sa kanila yung biyaya ng Diyos. Ang sa kanila ay kailangan nilang magpabautismo alang-alang sa mga namatay. Kaya ang kaligtasan sa kanila, una ay bautismo. Kaya halimbawa, namatay na yung mga kamag-anak nila. So, ititrace nila yan. Kaya sa Utah, meron silang website no, na lahat ng kanilang mga ninuno, going back to the 17th century pa, 16th century, meron silang talaan. Ni-trace talaga nila. Oo, at yung mga nabubuhay ngayon na kamag-anak, magpapabautismo sila para doon sa namatay. Talaga? Para maligtas yung mga namatay. Pero ang kaligtasan sa kanila ay katulad nga ng sa video ay mayroong celestial kingdom, may terrestrial kingdom. Yung celestial kingdom, doon pumupunta ang mga lalaki. Bukod ang mga babae. So hindi kahalo nung sa celestial kingdom. At pinupuntahan lang ng mga lalaki mula sa celestial kingdom, yung mga babae sa terrestrial kingdom at inaanakan. At ang mga anak nila ang nagiging Diyos. Yun yung mga espiritu na isinisilang ng mga nasa celestial kingdom at terrestrial kingdom ay makakabuo sila ng kaluluwa. At yun ang papasok sa kaluluwa ng tao sa lupa. At yun na yun ang magiging Diyos na tao. Diyos din sila kasi. Naniniwala ang mga Mormons na they can achieve the status of being a God. And they are gods themselves. Kasi ang kanilang, bagamat ito ay wala na sa kanilang katuruan, no? Kasi in-erase nitong sila sumunod kila Brigham Young, ay ito daw si Adan ang tatay ni Jesus. Parang nag-sex po sa si Mary. Nag-sex si Mary. Opo. Naging product kay Jesus. Oo. Hindi, ano ng tao?
Kinataan ng tao. Ang tao ay product ng anak ng Diyos, ang tao. At si Jesus Christ at si Mary. Satan, hindi muna. Satan. Si Satan muna at si Jesus Christ, sila ay magkapatid na Diyos. Opo. At sila ay galing sa planetang kulob. Oo. Itong planetang kulob na ito ito ang pinagmulan nila Adan at Eva, nila Jesus Christ at ni Satan, at sila pumunta sa mundo. At anak nila, itong sila Adan at Eva. Ayun. So, at si Jesus naman ay resulta ng sexual relationship between God the Father and Mary. Mary. So, nag-sex ang ama, at saka, kasi sa kanila, ang paniniwala nila, ang ama may katawan. Siya ay may parang tao rin. Kaya nga tayo ay Diyos din. Kung ang ama din ay parang tao, tayo tao. Kaya yung Genesis 1:26, na likhain natin ang tao, yung sa ating wangis, ang pagkaintindi niya doon sa wangis na iyon ng Diyos ay physical na wangis. Grabe pala, ano po. Pero may katulad yan, nakaturuan sa Pentecostalism, charismatic. Pakiplay mo yung isinend ko dyan sa ating chat group ng Narrowgate. Ito yung kapareho ng charismatic Pentecostal, mga AG, yung iba na hyper, Pentecostal, little gods, na ang mga tao rin ay Diyos din. Kapareho nung doctrine ng Mormons na ang tao ay Diyos din kasi anak din sila ng Diyos. So therefore, kung ang Diyos ay tao rin, kasi ang Diyos daw ayon sa Mormons ay hindi dating siya ay Diyos. walang hanggan. Opo. Hindi dating makapangyarihan. Na-develop lang niya yung kanyang kapangyarihan. Natuto lang ang Diyos Parang super. ayon sa experience niya, sa karanasan. Ganun pala, ano po. At ito ring mga Pentecostal, charismatic, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Ganun din. Creflo Dollar, 700 Club Asia, yan lahat ay naniniwala na ang tao ay pagka siya ay naging Kristiyano, ay nagiging Diyos siya. Bumabalik ang kanyang pagka-Diyos. At kaya siya may power na to speak things to existence. So pag siya ay nagsalita with faith-filled words, gaya ng ginawa ng Diyos, na siya din ay tao rin, na naging Diyos. So, naka-attain lang siya ng deity. No? Nakakapagsalita lang siya ng mga faith-filled words at nakakalikha siya. Kaya tayo nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang faith. Ganon din ang tao. So, kung siya ay naging Kristiyano na, babalik yung kanyang pagka-Diyos. Dahil siya ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, yung physical, so siya ay magiging Diyos. At pagka siya ay nagsalita ng faith-filled words, ay talagang mangyayari din. Kaya yung prosperity, kaya mong makamit yan. Wow. Ayon sa iyong faith. Yung kalusugan mo, kaya mong ma-attain yan. Kasi Diyos ka eh. So kung tunay kang Kristiyano, Diyos ka, hindi ka magkakasakit. At para hindi ka magkasakit, exercise mo yung iyong pagiging Diyos. Kaya lang nagkakasakit ka kasi maliit ang faith mo bilang Diyos eh. Natatalo ka ni Satanas. Kaya si Satanas, ang hari mo, pag may sakit ka, si Satanas, ang Diyos mo, pagka ikaw ay walang pera. Kasi ang pera at sakit ay hindi sa Diyos. Kaya mahina ang faith mo o kaya may kasalanan kang itinatago, kaya ka hindi makalikha ng kayamanan. Kaya hindi ka mapagaling sa iyong sakit. Pakipanoorin natin to. Itong mga taong ito, sikat na sikat sa Christianity. Pero mga born again, ito ang pinapakinggan. Pero tingnan nyo ang kamalian ng doktrina nito. Nagaya ng Mormon na ang tao rin ay Diyos. May similarity. Pakinggan natin. And if God now produces man and everything produces after his own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. Now, I got to hit this thing real hard in the very beginning because I ain't got time to go through all this. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. Do you know what else that is settled Yan, ito into naman ang now? 700 Club This Asia. hue and cry and controversy that has been TBN. spawned by the devil TBN to po. try and bring TBN. dissension Kaya pag in the nanonood body kayo of ng Christ, TBN, that mga we're kulto yan. gods.
Pero yun ang pinapanood sila Kenneth Copeland. I have his Oh, name. si I'm one yung with si him. I'm in founder ng covenant relation. PBN. I am a little God. Si Critics, Peter you Cairo. are Opo. anything Peter God that yan. he is. Yes. Peter Cairo, akala mo Kristiyano yan, hindi. God came from heaven, became a Benny man, Hill, Little God. made man into little gods. Pero yan Went back pinapanood. to heaven as a man. Pinapanood po nila. Ang mga born Father again. as a man, Umahanga sila dyan actually, Hanga-hanga Pastor. kay Benny Son Hill. of God. Do you see what I'm talking about? You say, Benny Hinn, am I a little God? You're a son of God, aren't you? You're a child of God, aren't you? You're a daughter of God, aren't you? What else are you? Quit your nonsense. What else are you? If you say I am, you're saying I'm a part of him, right? Is he God? Are you his offspring? Are you his children? You can't be human. Go ahead. You tap Paula into White. who you really are. Advisor you ni know what the Bible calls Trump. you? It says you are a Kita mo, little paano Elohim. mapupubuti ang Amerika? You are a little God. In the Bible where he says, I am, I Kenneth just smile Copeland. and say, yes, I am too. And I think this kind of gets the point across. He said, you know, why do people have such a fit about God calling his creation, his man, not his whole creation, but his man, little gods? If he's God, what's he going to call them but the God kind? I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. If cattle has another cattle, they call it cattle kind. So, I mean, what's God supposed to call us? Doesn't the Bible say we're created in his image? Then the Jews took up stones again to stone him, of course, okay. you know. Jesus answered them, many good Oh, works Cindy. I have shown you Cindy from Jacob. my Father. Oh. He never takes credit himself. For which of those works do you stone me? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, because you being a man, make yourself God. See, a lot of people don't want to hear that you're little gods. Oh, how dare you? Really? I don't know about you, but Jesus is my Lord and Savior, and it's right here. Came out of his mouth, not my mouth. Is it not written, I said, you are gods? If he called them gods to whom the word of God came, didn't the word of God come to you? Hello? And the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? He was the Son of God, and you are little gods because you have the Son of God living, breathing, and dwelling inside of you. The reason why you can heal the sick, raise the dead, and cast out demons is because of who you are. Jesus didn't say, pray for the sick. He said, heal the sick. Well, only God can heal the sick. That's why he said, be imitators of God. Listen, I can't heal the sick. Only God can heal the sick. That's right. You are sons of God. In fact, Jesus quoted the psalmist when he said, you are gods, and the word gods is little g. Ye is big G, and you are little g. You're little g, God. I understand we're not Mormons. Don't take this too far. I'm saying that before you were born again, you were created a little lower than the angels. But when you got born again, the angels serve you. Say after me, within me is a God man. Say it again. Within me is a God man. Now let's say it even better than that. Let's say I am a God man. Who was the biggest loser? Satan? No. God. Okay. So, Grabe pala po galing ito. mismo yan sa kanilang bibig. We are not putting words into their mouth or inside or in their mouth, no? Kaya makikita natin at maririnig natin talaga mula sa kanila, no? Na talagang interpretation nila, no? Kaya tayo'y nakakapagpagaling, kaya tayo nakakapagpayaman, nakakapanalangin para yumaman at nagaganap yun ay dahil tayo'y Diyos. Tayo ay tao na Diyos din. Kung paano si Jesus, tayo rin ay ganun din. So, very subtle lang. Akala mo hindi. Pag hindi mo tinutukan at saka talagang hinukay kung ano yung pinanggagalingan ng prosperity gospel,
Akala mo basta lang naniniwala sila sa blessing. Mhm. Di ba? Pero sa totoo, galing iyon sa doktrina na tayo'y little gods. Opo. Wala silang pinagkaiba sa Mormons pala. Walang pinag-iba sa Mormons. Kaya ang masaklap pa dito is, ang mga Mormons is, wala namang power na inaangkin. Itong mga ito meron. Mas matindi sila. Kasi ang mga Mormons, hindi naman iyan naglilihans para magpagaling, hindi iyan naghihimala. Kundi, pagkamatay lang nila, magiging Diyos sila at magpuproduce sila ng Diyos din. Pero itong mga ito, ginagaya pati Diyos. At yung sabi ni Kenneth Copeland, yung kapusungan niya, sino ang biggest loser? Yung Diyos. Hindi daw si Satan, ang Diyos. Diyos. Bakit? Nilikha niya ang tao, nabigo. Natalo ni Satan. So wala siyang kaalaman doon sa plano ng Diyos. Na kaya niya pinahintulutan lang na magkasala ang tao is so that man can understand who God is. So that he can exemplify his character and attributes to man. And man would bow before him in amazement. So sa kanya is talunan ang Diyos. Blasphemy po. Kaya nga nung si Jesus ay mamatay sa krus, sa totoo lang, pumunta siya sa impyerno. Sabi nga ni Cindy Jacobs, doon niya tinubos ang tao. Pinahirapan si Jesus doon sa impyerno ng mga demonyo. Tinalo talaga siya ng mga demonyo doon. At dahil doon, na-born again siya. Siya ang unang born again, si Jesus Christ. So, ngayon, kung ikaw ay sasampalataya, nasa iyo na si Kristo, di ba? Sabi ni Benny Hinn ay, God, the Lord Jesus Christ, He is God, He is in me. Therefore, I am He. I am God. Because God is in me. So sa kanila, nagiging Diyos ang tao pagka si Jesus nasa iyo. Diba? Malaking problema, hindi naman si Jesus ang pumapasok sa tao, kundi ba ng Espiritu. At may mga variation pa rin yung mga yan ng mga mas malalim na kamalian, gaya ni Benny Hinn, no? Ang Diyos Ama sa kanya may tatlo ring nature. Ang Diyos Ama may anak, ang Diyos Ama din ay may espiritu, may katawan. Hindi lang Diyos Anak ang may espiritu at katawan. Ang Diyos Ama rin. Parang Mormon din, di ba? At ang banal na espiritu din daw, may katawan din yan. At may kaluluwa rin. Kaya sa kanya ay 9. 9 talaga. 9 ang Diyos. 9 ang sangkap ng tatlong Diyos. So, ibig sabihin, may 9 natures ang Trinity. Di ba? So, kaya alam mo, hindi ligtas eh. Si Benny Hinn, hindi Kristiyano yan eh. Kulto yan eh. Kalaban mismo ni Kristo. Biruin mo, ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yun ang una nilang sinuway. O therefore, hindi nila kilala ang Diyos. Kasi kung tunay na nasa iyo ang Diyos Espiritu Santo, hindi mo maaatim na suwayin ang pinakaunang utos. At ang gagawin mo pang Diyos, yung sarili mo. Niribalan mo pa ang Diyos na yun. Karibal na siya ng Diyos. O, karibal ka na mismo ng Diyos. Paano ka maliligtas? Ikaw nga yung karibal ng Diyos. Opo. Ay, ang pinakaayaw ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. At yan nga yung ni Satanas yung panukso sa tao kay Adan at Eva. Sabi niya, pag kumain kayo ng bungang kahoy na yan, kaya ayaw kayong pakainin ng Diyos niya, ng punong bungang kahoy na yan, kasi magiging parang Diyos kayo. Di ba? Makakaribal niyo ang Diyos kaya ayaw ng Diyos ang walang karibal. Yun naman ang kanilang binugusto. Yung maging karibal ng Diyos. Kasi bakit? Siyempre, pag malusog ka, masaya ka. At paano ka maging malusog? Hindi tayo makakapagpagaling kung hindi tayo Diyos Opo. Hindi tayo makakapagpayaman, makakapanalangin yumaman, di natin mauutusan ang nature na tayo payamanin kung hindi ka Diyos. Kaya dapat Diyos tayo. So, Creflo Dollar, Cindy Jacobs, and even kawawa, Peter Keros. Ganun ang kanyang bilip Ang itong 700 Club Asia, parang Asian version siya ng TBN. Trinity Broadcasting Network. TBN, siya, hindi lang version ng, siya ay, sister. Sister. Sister ng TBN. Opo. Ang 700 Club Asia ay parang, siya, franchise ng TBN. TBN yan. So kaya lahat ng leaders ng TBN nagsasalita rin sa 700 Club Asia na i-invite nila yan. Grabe pala. No? Kaya kita mo lahat ng mga gumagawa ng program o may program sa 700 Club Asia. Yun ding mga tao rin na really may relasyon sa kanila.
Wala diyang nagpo-programa na evangelical, puro Wala, Pentecostal, wala po. charismatic. Opo. Kasi ikaw ba naman makikihalo ka doon, eh alam mong mali yun. Maski ako ilibre mo dyan, hindi ako dyan sasali. Ma-identify ka eh. Ito, Pastor, yung sinasabi kasi ng marami. Madalas ang sinasabi nila ng mga professing Christians, lalo na yung nasa charismatic group po, sinasabi nila na pulutin ang mabuti at itapon ang hindi maganda. So, kaya po pinapaniwalaan nila itong mga to kasi nagtuturo naman ng prosperity para sa kanila mabuti po yun eh. So, kapag may nakita daw sila na hindi maganda, edi wag na lang nilang paniwalaan. Di ba po? Ito yung reasoning nitong nakaraan lang nung church na pinuntahan natin, sa Infanta. At yun po yung nakakalungkot kasi ano po yung magiging implication nito po, Pastor, sa buhay pananampalataya ng isang Kristiyano. Malaki. Opo. Kasi malaki ang effect sa'yo nun. Kasi kung maniwala ka doon sa doktrina na may special na katangian ang tao, na siya'y Diyos na rin, at yun din ang reason behind yung mga apostles eh. Merong halo din yan ng DNA, yung G12, tinatawag silang DNA of God. Yun. Grabe. Diyos din sila. Kasi may DNA ka ng Diyos eh. So therefore, kung ikaw ay basta mayroong sapat na pananampalataya bilang Diyos, ay kaya mo ngang mag-produce ng kayamanan, kaya mo ring utusan ang nature na ikaw ay pagpalain. Kumbaga, ikaw Diyos ka eh, kaya masusunod ka. At ang problema niyan is, how can you be saved if you believe in a wrong doctrine? Kahit ano pang gawin mong, tama, mali na ang doktrina mo. Kasi you cannot rise above what you believe in. You cannot be in accordance with what you don't believe in. So if you don't believe in the truth, in the right doctrine, how can you do right work or righteousness, work of righteousness? You cannot perform work of righteousness if your belief system is according to lie. Kasi lahat na siya mali na. O let's say, sabihin man natin na, okay, tapat ako sa isang church, tapat ako sa Pentecostalism, tapat ako sa kay Apostol, Butchal. Ako naman ay talagang dedicated. Ako ay nagbibigay pa. So sad to say, no? Itong mga taong ito ay, ang gusto lang naman, kaya nila, ang tawag ko dyan, spiritual blackmail. Tinatakot ang mga tao na pag kayo umalis sa amin, kami ngayon kasi yung special eh. Kami yung mga binigyan ng ganitong katangian, kami yung apostol, kami ang Diyos. Kayo hindi pa nakakaabot sa ganyang estado. Kasi kami naabot na namin. So pag kayo umalis sa amin, mawawala ang blessing sa inyo ng Diyos. At para mapatunayan ninyo na kayo talaga'y sumusunod sa amin, ay magbigay kayo ng ikapo sa church na ito. O kaya magbigay kayo ng GCash kay Butchal, kay Apostol Butchal. So kahit may sakit na yung isang pastora dahil nga naloko siya nitong Butchal, biruin mo, may na-stroke na, nagbibigay pa daw ng 7,000 naman. At yung palang mga binibigay sa kanya ng church na tithes and offerings, kinukuha niya, kaya pala niya aabang siya. Kasi para may pambigay siya dito sa Apostol, dito sa Little God. O, di ba? Kasi yung apostol na yon ang repository daw ng blessing. Kasi kumbaga, siya daw ang tagapamagitan, mediator between the members and God. So parang siya si Jesus Christ, no? Tinagawan na niya ng role si Jesus Christ. So therefore, hindi daw makaka-access ang miyembro sa Diyos kung hindi dadaan sa Kanya. Kasi siya yung strategic man Strategic man of God. Nasa Kanya yung strategy ng Diyos to bless His children. Ngayon, kung ikaw ay aalis sa Kanya, kaya kita mo, kahit anong paliwanag mo na sa mga yan, ang hirap ng tanggapin nila. Nalaso na po yung isip nila. Nalaso na. Kasi a drop of poison can kill a person. Even ilagay mo lang siya sa isang baso ng tubig. Potent yan eh. Pagka nainom mo yun, lason ka. Mamamatay talaga. Kaya mahirap na mag-entertain ng hindi mo kilala kung sino. Na pagturuin mo agad sa church. Kasi yung mga yan, inainyayahan lang eh. Tinanggap agad. Hindi na sinuri. Ano bang turong dala-dala nito? Nung natanggap, nagtuloy-tuloy na. Oo. Kasi pagka ikaw ay nakapagsalita na sa isang lugar, naroon na yung trust agad. So equivalent kasi sa Pinoy, yung pag pinagsalita mo, nagtitiwala ako sa'yo kaya ini-invite. Ang problema, hindi sinusuri. Sino ba ang pinagtitiwalaan mo? Ay nagdi-distribute yan sila ng mga
goods na galing sa isang politiko, ginagamit naman iyon. Yung politikong nagbibigay sa kanila ng pambigay sa mga pastor na Pentecostal, karamihan, kasi yun lang naman nauuto nila eh. Kasi hindi naman tatanggap yung mga may prinsipyong pastor eh. Hindi po. Ako may prinsipyong pastor, bigyan mo ako ng galing sa politika na pera, tatanggihan ko yan. Kasi anong kapalit? Boto. Ngayon, kung ayaw ko pala dyan, sa taong yan, wala akong choice. So, hindi na ako putol. So, compromise ako. Ngayon, yung mga may prinsipyong pastor, karamihan naman hindi Pentecostal. Opo. Ang wala namang prinsipyo yung mga pastor, yung mga Pentecostal, tandaan nyo eh. Mga Pentecostal, charismatic, mga walang prinsipyo yan. Bakit? Pera-pera lang yan. Pera-pera lang. Subukan mo, bigyan mo ng pera yung mga Pentecostal na pastor. Magbabago ang doktrina niya. Walang paninindigan niya. Kasi mali naman ang doktrina. Kaya nga walang paninindigan kasi pabago-bago rin ang doktrina. Pero yung may strong doctrinal stand, hindi mo yan maluloko. Magsusuri yan. Teka muna. Bakit ito nagbibigay sa akin ng favor? O may interest ito. Baka ito, mag-i-invite na to sa isang conference, sasama na ako. So yun lagi ang isipin natin. No? Pagka ang isang grupo ay pinamumunuan ng mga walang integridad sa pananampalataya, nung wala talagang doctrinal, kasi karamihan ng church, wala rin doctrinal statement eh. Totoo po. Basta magbuo ka ng isang church, grupo na yan, walang standard ng faith. Kasi wala namang nakasulat na statement of faith. So pag may namali, saan mo i-base yung iyong pagtutuwid? Oh, ganyan na ganyan po, Pastor, yung nangyari doon sa Infanta, di po ba? Kasi wala silang doctrinal statement of faith. Kasi kaya di ba hinahanap natin. Sabi ko, nasaan ang statement of faith ninyo? Wala nga po eh. O kaya pala ganyan kayo. Nasaan ang membership form nyo? Para pumirma ba kayo? Para kayo maging member? Wala po eh. Wala rin. Basta ma-attend ka, member na. O kaya napasok sila ng nagkukunwaring Kristiyano. Wala rin kasing membership class eh, na ipapaliwanag dun sa mga bagong dumalo na gusto nyo ba maging bahagi talaga ng church na ito? Ito po yung aming pinaniniwalaan. So kung ito po ay tatanggapin ninyo, pwede kayong maging member. You will sign it denoting your agreement with this statement of faith. Ngayon, ang problema kung wala kayong ganoon, saan nyo i-base yung inyong pagtutuwid? Wala nga pagtuwid. Walang statement of faith. Ay mismong yung pastor nga, walang statement of faith. Paano magkaroon ng statement of faith yung miyembro? Diba, it will reflect lang. Wala siyang ituturo. Wala rin kasi siyang tamang katuruan. Makabasa lang, totoo ito. Pag may dumating na mga bagong katuruan, nung panahon ni Requare, i-adapt natin ito. Opo. Ganon po, Pastor. 40 day of purpose, 40 day din ito. Purpose-driven life. Diba? Gayahin natin. Yung bago pong yung book niyang purpose-driven church yun. Purpose-driven church. Implement natin ito. Talagang tapat sila doon sa implementation. Kailangan matapos natin ito within 40 days. Sabi nun, magpapatotoo yun, Pastor. Magti-testify yan. Magti-testimony. Grabe, Pas. In-apply ko talaga yung book ni ganito. Talagang biglang parang yung pagkilos ng banal na espiritu sa church talagang nag-boom. Nag-on fire kami lahat. Opo. Dumami yung miyembro. Bigla. Kaso lilipas na naman yon kasi yung on fire na yon na feelings na parang sila ay on fire, yung mainit, kasi emosyon lang, lilipas. Maghahanap na naman ng panibagong strategy yan. Dumating naman ang G12. Mukhang mas maganda ito. Babaguhin na naman ang doktrina kasi iba naman yung doktrina ni Requaren kaysa kay Castellanos. Opo. Si Requaren naman, di naman nagpapanggap na apostol yun. Hindi po. Slight pa lang yun na mali. Kulto na rin, pero slight pa lang na pagiging kulto. Pero dahil nga may mali ka na, palalim ka ng palalim sa mali. Kasi tandaan mo, pag nag-entertain ka ng isang mali, madadagdagan yun ng isa pang mali at ng isa pang mali. Kasi may mali ka na eh. Kasi kapin natin na talagang malinis at matuwid at ayon sa salita ng Diyos at walang anumang bahid ng kasinungalingan yung ating pinaniniwalaan. Kasi pag sinabi mo na, pag sumampalataya ka, payayamanin ka ng Diyos, sinungaling na yon. Bakit? Hindi naman lahat ng sumampalataya yumaman eh. Pag sinabi mo, pag sumampalataya ka, payayamanin ka, di mayroon ka ng distinction doon sa hindi yumaman at yumaman. Tama. So, ibig sabihin, pag di pala ako yumaman, di ako sumampalataya, kahit ako yung magpakamatay na sa paglilingkod, at hinusgahan mo na yung aking pananampalataya ayon sa iyong definition ng faith, na yung faith mo will bring success in life and will bring prosperity. Opo. And will give you a healthy life or healthy body. Yung... mayroon na agad distinction.
Yung mga tribes po, mga mangyan, paano yun? Ayun ang Na problema. sila ay very dedicated sila sa faith nila, hindi sila mayaman. Kasi nga walang means. So, paano yun? Diba? Hindi pala totoo yung faith Diba? nila. Kaya galit na galit si John Piper eh. I hate prosperity gospel. You bring prosperity gospel to the poor countries like the Philippines, to Africa. When you go to Africa, you will tell them, if you will become a Christian, your pigs will multiply. Grabe, pang-uto yan. Pero wala nang iba eh. Wala namang business. Baboy na lang. Yung baboy nyo, pararamihin ng Diyos. Yung puno ninyo, pabubungahin ng marami. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng sabihin nyo, yayaman ka sa pera. Wala namang means para magkapera. So kung ano na lang i-apply. Ang sabi nga, we export them to the poor countries and we will ask for donation from poor people of those countries and we will bring the money to America. Grabe. And you will buy your personal jet plane. Personal, Cessna. And you will buy a private mansion in Beverly Hills. Or you will buy a mansion by the beach, parang si Benny Hill. Ang ganda ng mansion niya. Sabi, saan ang galing? Pumunta ng Pilipinas. Nag-announce na mayroong healing crusade si Benny Hill. Siyempre, babayad siya ng ads sa TV, sa radio. Maririnig yan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Itong si tao na nasa Mindanao, healing na yan. Di ba? Naroon sa General Santos, nasa bukid, narinig sa radyo, pupunta daw si Benny Hill. Lumpo. Walang kapera-pera. Ibebenta yung kalabaw na tanging niyang nagagamit para siya magkaroon ng pagkakakitaan. Para linangin yung bukid at para mag-ani. Dahil sa kanyang faith eh. Sabi, if you just have enough faith, you come. Biro mo galing Amerika, naka-helicopter. Yayayain mo yung may sakit doon sa General Santos City. Sa isang malayong barangay, natatawid pa ng mga ilog at sapa at bundok. Nalumpo yun. Yun ay kasi bilib na bilib eh. Hindi ba nila nare-realize kung anong pinaggagawa nila sa mga tao? Na mahirap na nga yung tao, pagsisinungalingan nila ng kagalingan ng pagyaman, papupuntahin sa Luneta, naka-helicopter itong magkukrusade. Na ang gamit lamang ay yung kanyang karisma, at yung kanyang korbata, at yung kanyang Amerikana na pag iginanon, hanga-hanga ang tao. Alam mo yung tawag doon? Yung conditioning. Mind conditioning. Mind conditioning eh. Na-condition ang mind na napapanood niya na pag gumanon, bubuwal. So kaya, condition na ang mind. Pag pupunta siya roon, pag gumanon, bubuwal. Talagang maraming humanga eh. Hangang-hanga. Jacket kay Kuya Kasi Will. may expectation na siya. Kay Kuya Will po namimigay lang siya ng jacket. Ito kay Benihin, nangahampas talaga. Nangahampas. Si Billy Villame, buti pa, namimigay. Opo. Siya nangahampas pa. Tuwan-tuwa pa pag hinampas. Nangingisay pa. So itong lumpo, pupunta dyan. Anong sabi naman ni Justin Peters? Di ba siya yung nag-expect siya ng miracle, kaya siya na-repon eh. Lagi siyang pinangangakuan ni Benihin na isa-isang crusade, gagaling ka na. Punta siya ng punta, hanggang nagsawa na siya dahil nakita rin niya ang katiwalian na hindi naman talaga pinapupunta lahat ng lumpo sa unahan. Kundi yung ini-interview nila na pwede pang psychosomatic lang ang pagiging lumpo. Psychosomatic. Pero kung putol na ang paa niyan, patay na ang kalamnan niyan, aalamin naman na nag-i-interview, paano ka po nalumpo? Ba ako po na-stroke? May pag-asa pa to. Na-stroke lang, di ba? Nag-therapy ka na ba? Opo. Naigalaw-galaw mo na ba? Medyo po. May pag-asa ito. Pag positive lang ang preaching mo, pwede pa ito. Pagka sinabi, paano ka nalumpo? Nasagasaan po ng train. Wag na yan. Di ba? Hindi na kaya Hindi nagagaling yan. Tutubo pa. Selective ba eh? Yung kanilang pinapapunta. Diba? Selected lang na tao na lumpong may sakit. O ngayon, ito. Itong taong ito, nagbiyahe, hindi kayang bumili ng ticket sa eroplano eh. O nagbarko. Kaya isang buwan pa lang, nagbabiyahe na yan. Nakitira na dito sa Maynila, nakikikain sa kamag-anak na halos dahil nga matagal na sila sa kamag-anak, nahirapan na rin ang kamag-anak, nakakarinig na ng mga parinig. So sama na ng loob. Pero may faith ako na ako'y gagaling Panginoon. Ito na, dumalo. Hindi naman siya pinapunta doon sa unahan. Umasa na lang siya na sabi, sumunod na lang kayo. Hawakan ninyo. Kung hahawakan ko yung isang lumpo,
Kayong mga pastor dyan, hawakan nyo rin yung mga lumpo sa harapan nyo. At Grabe. i-claim na ninyong magaling na. Oh, 2 kalabaw ang ibinenta. 12,000 isa, di may 24,000. Pag-uwi po. Itatabi niya iyon lahat para ibigay. Kasi the more you have, the more you give, the more faith you have. Ubos. Sabi po ni Benny, di ba? Magtanim ng seed. Yes, you plant seed into my ministry. Sa ministry. May oras pa yan. Opo. Oh, in 3 hours. So, if you will give, if you will plant a seed of may presyo pa, $1,000, God will multiply it. Ito naman mga talagang ganid na ganid sa pera. Sugal lang, parang sugal lang yan, di ba? Oo. O, di ba? Tumaya ka. Sabi, kita mo, the motive of giving is greed. It's not love for God. It's not serving God, but it's for my desire to be healed, to get prosperous, or to become prosperous. Dahil po dyan, sinasamantala talaga sila ng mga Yeah. So, kaya ang mga prosperity gospel, kaya nga sabi ni Paul Washer, there are prosperity gospel preachers because there are people who are greedy. Because without greedy people, they will not gain popularity. Tama. So they manipulate people and focus on their felt needs. And they will preach about what their carnal desires want. Kung ano yung desire nila na carnal, makalaman, doon nila itututok yung preaching. And so they will develop yung desire ng tao na lalo pang magbigay. Opo. Kasi yayaman eh. Ito namang mga taong ito, honest to goodness, naniniwala yan. At akala nila banal sila pagka nagbibigay. At tinatago na rin nila yung kanilang motive na sila gusto lang magkapera. Kasi kasi ang tao, you can delude yourself. Sabi nga, the heart is deceitful above all things, and no one can Jeremiah 17:9. diba? Handle it. Nobody knows what it desires for. So kaya nga, naloloko ng mga false teachers itong mga tao na dinidulod din ang sarili dahil tinatago nila yung greed para huwag masabing sila ay makasarili. Kunyari ay tapat na talagang honest to goodness. Pero yung pagiging tapat mo sa mali, hindi pa rin tama. Hindi ka pa rin tatama. You may be sincere, but sincerely wrong. Kala po nila kasi tama na sila, kinalulugdan na sila ng Diyos eh. Pero dahil mali, ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon at nagbablaspheme pa sila, blaspheme sa Panginoon yung ginagawa nila. Kita mo, magkakasakit. Siyempre, pangangakuan nila na if you just have enough faith, ask for healing, I will pray for your healing, and you will be healed. Doon sa salitang if you just have enough faith. Therefore, ang balik noon, reverse noon ay yung, ibig sabihin, if I will not be healed, I don't have enough faith. Then if you are not harboring sin in your life, you are not hiding any sins from God, you will be healed from all your diseases. Therefore, kung ako yung pala nagtatago, ganun lang yun eh. I-reverse mo lang eh. Kasi nga, false teachings, hindi siya balance eh. Laging ipopokus niya doon sa benefit. Ang problema, paano yung yung reverse noon na statement, yung kabaliktaran? Di ba kasi may condition na if you just have enough faith, you will get healed. If I will not get healed, ibig sabihin, I don't have enough faith. Kaya pagka hindi ka gumaling, ikaw pa ang sisisihin nun. Opo, na-judge na kaagad. Hindi siya yun ang nagtuturo ng false teachings ang sisisihin, kundi bakit? Sinabi ko naman sa iyo, if you have enough faith, ba't mo ko sisisihin? So, ibig sabihin, if you don't have enough faith, hindi mo pwedeng sisihin. Kasi binigyan ko naman ng kondisyon. O ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na nananampalataya. Kaya hindi ka gumaling. So, they will judge even salvation. Kaya pag hindi gumaling, baka hindi save. So, grabe. Kaya kita mo, meron akong in-law na namatay. No? Biruin mo. Matagal kong sinasabi. Honest to goodness na umalis kayo sa prosperity. Hindi tama yan. Paano kung hindi kayo mama? Ibiblame mo sarili mo, ibiblame mo ang Diyos. Hindi mo naman ibiblame si pastor. Kasi ginagalang mo siya kasi touch not the anointed eh. Lagi ituturo ng mga yan.
that's not the anointed. Para pag nagturo sila ng mali, abat ikaw, wag mo siyang bintangan. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, yung daw anointed one ng Diyos, hindi mo daw pwedeng yung i-criticize. Ipakakain ka sa mga mababangis na hayop. Kaya nung kay Elijah, di ba? Tinawag siyang kalbo. Di ba? Kalbo ng mga kabataan. O, nilapa ng mababangis na hayop yung mga bata. Kaya tinatakot, spiritual blackmail. Spiritual black. And then pagka ikaw ay sumunod sa likod ng Diyos, i-bless ka ng Diyos. O di ba spiritual blackmail yun? Walang pagkakaiba yung tinatakot ka, tapos pagka ikaw ay pinag-pray at hindi ka gumaling, ibabalik pa sa iyo, double jeopardy. Sasabihin sa iyo, ay kasi sister, baka may tinatago kang kasalanan sa Diyos. Ngayon, pag namatay na iyon, hindi lang nila sasabihin sa publiko na nagdududa sila, na baka yung namatay na yun, hindi tunay na Kristyano. Kasi honest to goodness, yun ang turo nila. Pag namatay ka at dahil sa sakit, hindi ka pinagaling ng Diyos, ibig sabihin, sinumpa ka. Ngayon, ang gagawin nila, itatago nila sa kanilang isip yon at hindi nila babanggatin yung kanilang doktrinang iyon pag may sakit. Kasi magagalit ang tao. So, sasabihin na lang nila, sinundo na siya ni Jesus. Mali na naman doktrina. Sinundo. Bumaba si Jesus, tapos sa huling hininga niya, sinundo. Karong patong-patong nakasinungalingan, malulugod ba ang Diyos sa kanyang doktrina? Hindi babalik si Jesus. Muli, ngayon. Ang kanyang pagbabalik ay hindi pa ngayon. Ang pagbabalik niya ay bago ang pagtatatag ng millennial kingdom. O paano yun? Di ang dami ng balik ni Jesus kasi daming namamatay kada minuto. 100.1 na katao sa buong mundo. So 100 siyang pabalik-balik, 100 times. Sinusundo pala. Yung physical pala niya, no? Iniiwan na talaga yung trono. Babalik. Bumabalik. Grabe talaga po yung teaching na yan. Tapos, amen na naman ang amen, yung mga naloko. Iisipin na naman nila, ganun pala. So, pag namatay pala ako, nag-i-imagine, susundin ako na Jesus, ay namatay. Walang sumusundo. Pwede patay. Paano siya makapuntang langit? Kasi ng faith niya, may susundo. Hindi naman yun ang sinabi ng Biblia. Dahil nowhere in the scriptures, where it says that Jesus fetches those who die. And He accompanied the souls. He accompanies the soul of those who die. Walang ganun doktrina eh. Kundi, the Holy Spirit is with your spirit. Therefore, the Holy Spirit will bring us automatically to heaven. No more need for other persons or other means. Siya na mismo ang banal na Espiritong nasa atin ang magdadala sa isang iglap, hindi na maglalakbay. Ano yun? Susunduin. Naglalakbay, may minuto, unti-unti. Teka, nasaan na tayo? Narito na tayo sa, sa 1,000 kilometer away from the earth. Hindi, kapatid, sa isang iglap, dadalhin ka roon. Kasi ang isip nila is limited. Sila nga yung walang faith eh. Iba ang isip. Naglalakbay pa eh. Imagine. Baka naman, buti hindi po nila, hindi sila nagkakaroon ng doktrina na yung namatay ay isusunduin ng karwahing apoy. Buti na lang, hindi yun ang naririnig ko. Pero lahat sila, pag false teachers, meron talagang katuruan na si Jesus nanunundo, ginagawang grab rider ba? Ginagawang grab rider. So, kapusungan sa Panginoong Jesucristo, yung kanilang pinaniniwalaan, na tinatanggap ng mga miyembro na gullible, hindi kasi nag-aaral at nagsusuri. As a blind follower. Ano yung blind follower? Sarado na ang mata niya. Iisa na lang ang pinaniniwalaan niya. Diba? Kasi akala nila, uy, dati akong Katoliko, mali na ako. Nung ako'y ma-born again, ayaw ko nang sabihin mali ako. Ang problema, napuntahan pala niyang born again, mali. Akala niya lahat ng born again, tama. Kaya makita mo sa Creflo Dollar. Little God. O palagay mo, o gusto mo maniwala na ikaw ay Diyos din. Nasa iyo na. Kung ikaw ay Diyos din, di ka pupuntang langit. Kasi hindi mag-i-entertain ang tunay na Diyos ng ibang Diyos din. Ibang Diyos. Ano yun? Hello? Kalabang kita, dito ka? Doon ka. Mamumusong ka. O, kita mo. Yan ang ginagawa ng false doctrines. Akala lang nila parang simple lang kasi ang consequence. Hindi po. Kita mo, pag namatay ang isang mamahal mo sa buhay, na ang doktrina mo ay kaya nagkasakit, marahil walang faith or kulang sa faith, o kaya may kasalanang itinago, o kaya siya ay nag-blaspheme sa Diyos, kaya siya nagkasakit at namatay. Biruin mo. Habang siya ay nasa kabaong ay iniisip mo na nasaan kaya itong aking mahal sa buhay kung siya'y namatay dahil sa kawalan ng faith. Biruin mo, pinagdududa mo ngayon ang tao.
Yung mga mahal sa buhay, ang sakit sa puso. Double, jeopardy. Habang may sakit, iniisip-isip mo, Kristiyano ba siya? Bakit ganito? Kristiyano ba kami? Ba't hindi tumatalab ang prayer namin? Hindi naman sisisihin yung pastor na nagturo ng mali eh. Kasi nga, touch not the anointed eh. Uunahan na kasi yan. May doktrina ng ganon. Na kami servants ng Diyos. Kami ang lingkod ng Diyos. Kami banal. Wala kaming mali. I'm wondering lang po, Pastor, bakit itong mga nag-stay sila doon sa doktrina na yun? Sadyang binulag na sila ng Panginoon. Itong mga tagapagturo na ito po, Pastor, yung mga pastor mismo ng Charismatic Church. Bakit sila mismo? Opo, ganong teaching na yun. Because they themselves are not true believers. They are blinded by Satan to believe the lies of Satan. And so how can they be saved if they are not true believers? Di ba gaya yan nila Himeneus eh. Kasama si Alexander, yung coppersmith na Panday Tanso, na kasama dati nila. Pagkatapos, iniwan sila at binlaspheme na ang gospel. Sabi din ni John, sa 1 John, sabi doon, chapter 2 ba yan, na sinabi niya, dati kasama natin sila. To verse 19 yata po. Verse 9, chapter 2, verse 19, 1 John. Tingnan ninyo. Imagine na mismong si John naloko eh. Imagine si John, apostle na siya. May mga sumama sa kanya, binautismohan pa niya, akala niya tunay. Kung si John nga, na apostol, naloko tayo pa. Akala mo lahat ng pumupunta sa church, nagpapabautismo, tunay na Kristiyano? Hindi. Yan ang patunay o si Juan. Verse 19. Paano po yun, Pastor? Yung mga pastor na nakapag-baptize sila ng gano'n, may pananagutan kaya sila sa Panginoon? Wala, kasi hindi nila alam. May pananagutan ka kung alam mong hindi tunay na Kristiyano, aware ka na talagang nakikisali-sali lang, hindi mo ipiniliwanag sa kanya. Kasi meron ako na bautismo na alam kong hindi tunay eh. Napipilit. Sabi ko, hindi ka tunay na Kristiyano, kahit bautismohan kita, walang bisa yan. Ano ba, sabihin mo. O kung talagang nagpipilit, o di ilubog mo ng matagal. Malunod Di ba? ka. Loko eh. Diba? Kasi minsan may ganoon eh. Nang babrasuhin ka, tas ang daming tao mapahiya ka. Opo. Patagalin mo. O kita mo, ang sabi diyan, dito mo si Pablo mismo, si Juan mismo ang nagsabi. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, mga taong yun na hindi natin tunay na kasama. Pagkat kung sila ay tunay natin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Anong tawag niya sa mga kasama niyan? Lumitaw na, mga kaaway ni Kristo. Mga kaaway. Na dating kasamahan natin, pero kaaway ni Kristo. Doon sa verse 18, di ba? Opo. Yung darating ang kaaway ni Kristo, ngayon na nga, marami nang lumitaw ng mga kaaway ni Kristo. Kahit alam nating malapit na sino yung mga yon. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, mga kaaway pala. So, nakakatakot ito. Ang nagsasalita, ang sumulat nito ay isang tunay na apostol, John the beloved disciple of the Lord Jesus Christ. Malapit na malapit sa Panginoon. Naloko pa, tayo pa kaya ang hindi. O, di ba? Kaya wag mong sabihin na, lahat na nagsasabi na si Jesus ay Diyos, ay tunay na Kristiyano. Opo. Matthew 7. Matthew 7:21, tingnan natin. Itong mga description na ito ay angkop na angkop sa mga Kristiyano na nagpapalayas ng demonyo. Born again ito ngayon, yung mga Pentecostal, charismatic. Kasi wala namang ibang nagpapalayas ng demonyo kundi mga charismatic. 7:21 to 20. Matthew 7:21 to 22. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at kumuha ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Biruin mo. Naghimala. Pero Oh. masama pala po sila. Nangaral. Opo. Diba? Nagpalayas ng demonyo. Bakit masama pa rin? Kasi hindi sila tunay ang motibo na kaya nila ginagawa iyon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginagawa nila iyon for the sake na sila'y paniwalaan at makapang-inganyo. Pwedeng kumuha ng himala ang isang tao at pwedeng ang Diyos ay bulagin yung taong iyon na akala niya siya ang gumagawa.
So habang ginagamit mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kasangkapan ng Diyos para gumawa ng himala. Hindi yung mismong tao. Ngayon yung taong iyon, hindi nangangahulugan na siya'y pupunta sa langit pag nangaral na at nakagawa ng himala. Bakit? Siya mismo hindi tama sa Diyos. So, God can work exclusively, no, based on His words alone, or according to the words preached. Opo. In spite and despite of who the preacher and what he teaches and what he is teaching. So nakakakilos ang Diyos solely by the use of His words. Yun lang. Pag ipinangaral nga ni Kibuloy yung salita ng Diyos, may pwedeng maging Kristiyano dyan. Pero hindi dahil kay Kibuloy. Siya pa rin ay parurusahan. Dahil mali ang motibo niya. Mali ang turo niya. Yung sinabi rin po ni Pablo yun, di ba? Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, hayaan mo yung pangaral ng salita ng Diyos kahit kalaban natin. Di ba? Kahit paano, di ba? Napakalat ang salita ng Diyos. Kahit anong motibo. Sabi ni Pablo, di ba? Nung siya nasa kulungan, pinasasakitan siya ng mga false teachers. Nangangaral sila para ipamukha kay Pablo. Kita mo, kami nangangaral ng salita ng Diyos. Kami hindi gaya mo na nakakulong. Kami ang pinagpapaala ng Diyos. Ikaw, sinumpa ka, biro mo. Pinakulong ka ng Diyos. Sabi namin ni Pablo, hayaan nyo. Na sa anumang paparaanan ay maipangaral sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi niya ginagaranti na yung mga nangangaral ay sa Diyos. Ang mahalaga, yung salita ng Diyos, kumilos sa puso ng tao sa pamamagitan ng nangangaral na bulaang propeta. Oh. Kakita mo, yung mga nakarinig ng Word of God, halimbawa, kay Almeda, ano yan? Oneness. Jesus only. Diba? Yung kay Periol, kulto yan. Oneness. Nagbabautismo. Hinahabol ang tao sa dagat. Para maligtas. Kahit hindi kasali sa bautismo. Makita nila, Matindi. pupunta sila sa mga beach. Pupunta sa beach, sa babautismohan kahit ayaw. Laban sa kalooban, babautismohan. Para maligtas. At yun daw ang dahilan ng born again, yung tubig. Actually, nagugulat po sila eh. Ba't ako binautismohan nun? Nagugulat Diba? siya eh. Yun. Nasasabay, ligtas ka na. Ligtas ka na. Napasukan Gulat siya eh. Demonyo. Sinabing ligtas na. Dahil doon sa bininyagan. Binautismohan. Diba? Tama po. Kay Periol, kay Carillo, kahit kulto yun. Kaya nga, may mga nangangaral, hayaan mo sila. Kasi Kibuloy, pag nangangaral, hayaan mo. Pero Kasi Pastor, yung salita ng Diyos, hindi babalik ng walang bunga. can we use it as an excuse po, Pastor, na hayaan lang natin yung mga false teachers? Kasi, Hindi. Hayaan mong mangaral. hayaan Pero lang. tuligsain mo. Yun. Ituwid mo. Hayaan mo silang mangaral ng salita ng Diyos. Pero ituwid mo yung turo para yung nakarinig sa kanila, matuwid. Mali pala. Kasi si Pablo po, tinutuwid po niya. Ano po? Ganon din si Nire-review Pablo. na. Hinahayaan niya, sige, hayaan mong mangaral sila kahit anong motibo. Pero ito ang tamang doktrina. Tama. Pag binago mo ang ebanghelyo, pakasumpain ka ng Diyos. Galatia 1:8. Tama. Pakibasa Galatia 1:8. Kaya kaunting mali sa ebanghelyo ay sapat na para sumpain ka ng Diyos. Pag Opo. binago mo ang gospel of grace at sinabi mong dapat ka nang gumawa ng ganito para maligtas, dagdagan mo ng pagsapi sa reliyon, Opo. dagdagan mo ng himala. Kala nilang himala, nakakapag-convert, hindi po. Ang daming napaghimalaan ng Panginoon, 4,000, 5,000, 9,000. Wala. So, umigit kumulang, walang isyon, iniwan siya Iniwan siya. ng lahat. Natira lang Yung pitungin, 10 pinagaling. Isa lang bumalik. Isa lang bumalik. May awit pa po Oo, nun eh. kita mo. O kaya lang bumalik kasi nga, hihingi pa o ng favor. Tama May po. natira pa na hililingin. O ano sabi dyan? Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. O, kita mo? Parusahan. O, kita mo, nangangaral. Pinababayaan niya. Mangaral kayo kasi kahit papaano, yung salita ng Diyos, hindi nang babalik ng walang bunga eh. Kasi ang Diyos mismo ang gagamit ng kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos, ang kasangkapan ng Diyos, para ang banal na espiritu ay bumuhay ng espiritu na patay. Ngayon, kung walang mangangaral, siyempre, walang means. Kasi nga, hindi naman basta ang banal na espiritu binubuhay ang espiritu ng matanda na hindi naman nagsisisi. Ano? So, biro mo, may kasalanan sila, ay nilang pagsisihan. May actual sin. Paano ka naman i-regenerate? Ngayon, hindi ibig sabihin, nangaral sila at mali ang pangangaral nila, ligtas na sila. Opo. Ang sinasabi lang ni Pablo, pag binago mo, asumpain ka kahit nangangaral ka. Kaya hindi lahat na nangangaral ay papasok sa kaharian ng langit.
hindi nagsasabi ng Panginoon, gumagawa ng himala, nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, Opo. ay tatanggapin sa kaharian ng langit. Kaya nga sa huling araw, sasabihin nila, palayas kami, mga demonyo, nagpagaling mga may sakit, nangaral sa iyong pangalan. Nangaral ng Ebanghelyo. Ano sasabihin niya? Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng kasamaan. O biruin mo. Dahil yung motibo nila ang masama. Masama talaga. Hindi tama eh. Kasi pag mali ang doktrina mo, hindi ka tatama kahit kailanman. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Hindi pwedeng, ako naman ay tumutulong sa mahihirap. Di pwede na ako magnakaw sa masasama, ala Robin Hood. The end doesn't justify the means. Kahit maraming nasisave sa ministry mo, pero ikaw mali ang pangaral mo. Diba? Hindi ka pahintulutan ng Diyos makapasok sa langit. Pero yung nakarinig sa'yo, pumasok. Opo. Diba? Tama. Kasi hindi naman ikaw ang nagliligtas eh. Yan ang Hindi maling ang katuruan ngayon. Na obligasyon daw ng pastor ang kaligtasan. Parang, di ba, kaya nga mayroong doktrina na, dahil sa akin, kaya nabuo itong Opo, church na ito. mayroong ganun. Talaga. Naniningil sa miyembro. Ako, ang nagtayo nito, parang may utang na loob. May utang na loob. Ang miyembro. Oo. By the way, Pastor, Oo. shout out po kay Doc Cecil. Nanonood po siya ngayon. Okay, Dr. Cecil. Shout Shout out po. Shout out. Hindi daw siya. Kala ko shout out. Shout out. Shout out. Good Shout out po kay Pastor. Nagjo-joke lang po si Pastor Derek. Good evening po sa inyo. God bless po. Okay, good evening po sa lahat kay kay narito uli si Sister Riza. Opo. Miss Kia, Kuya Jay, Sa si lahat. Tamil, Brother Tamil. si Brother Tamil, lahat ng pastor na kaibigan niya, tinagnan niya lahat. Bahala na kayo kung kayo'y magagalit o hindi. Napakalakas ng loob ni Brother Tamil. Ito, talagang nag-iba. Buti hindi ito binablock, itong mga ito. Lagi tuwing ating narugit, ang dami niyang tinatag, no? Pero andyan pa rin eh. Buhay pa rin. Kasi hindi niya matatag kung binlock na siya. Opo. Yung iba niya, diba? nakakasama po niya sa rides. Kasi pagka binlock niyo ako, hindi ko na kayo pupuntahan pag nasunugan kayo. Oo. Di ba? Di ba? Tama na. Influence niya, gamitin natin. Takot. Para makarinig ang tao ng Ebanghelyo. Yung tama. Tama. Diba? Yan ang puso ni Brother Tamil. Opo. Kailangan niyang mag-share sa pamamagitan ng ganitong mga programa. Medyo may napipiko na nga sa kanya, Pastor eh. Yung isa. Yung isa. Diba? Sabi niya, mali-mali naman kayo. Share pa rin siya. Opo. Hindi siya. Ang lakas ng ng kanyang pagtitimpi. Hindi siya sumasagot ng mali, ng masama. Opo. Pag ganun lang siya. Ganun lang siya. Pero sabi niya sa akin nung minsan, Pastor, Pastor, gusto mo sapakin ko. Hindi na makatiis. Hindi na, sabi nagbibiro ni lang Sister siya. Risa Rosini. Opo. Good evening, Pastor. Pastor Derek. Good evening po sa inyo. Shout out po sa mga ating mga tagapakinig, tagasunod, pati ating mga tagapanood. Naging May mga disciple na followers, di ba? Followers. Tinagalog ko kasi. Sa isip ko followers. Opo. Yun talaga ang Tagalog. Baka isipin nila, tagasunod na natin sila. No? Followers lang po dito sa ating Narrowgate. Kayo po'y malaya pa rin kung sinususundan ninyo. Well, naroon tayo sa Mormons, pero medyo nag-segue tayo kasi nga, may katulad eh. Doon po, Pastor, sa pagiging little gods kasi tayo. Yes, doon na tayo. And then we expanded na Opo. yung 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 kanilang maling katuruan na nakaabot na eh. Kumbaga nagsanga-sanga na kasi nga dahil sa little god doctrine na yan. Opo. Pumaimbulog sa napakalawak na sphere ng Christianity. Ibig sabihin mo, Ang Pastor, katuruan. ito pong false teaching na ito ay marami talaga itong nasasagasaan. Maraming na katuruan. Pag sinabing little gods ka, pwede ka maging Diyos, hindi pwede kang maghimala. Buti lang hindi po ito kiniklaim ng mga Mormons, Pastor. Mas grabe ang mga Pentecostal charismatic kasi nga dahil sila ay little gods na kaya na nilang gawin ang ginagawa naman ng Diyos. Grabe. Ang mga Mormons naman hindi. So although sila ay nagiging God sa kanilang paniniwala, no? At sila ay pumupunta sa celestial kingdom, yung mga lalaki, mga babae sa terrestrial kingdom, Opo. at sila ay nag-aasawahan uli doon. Pero wala naman sa kanila na nagkiklaim na sila ay may kapangyarihan. Pero yung early years meron. Yung parang si Joseph Smith daw may power. Ganon. Kaya nga naniwala ang tao. Kasi nga, di ba, siya lang ang nakakabasa ng yung Urim at Tumim, no, na Talaga? yung tablets, stone tablets. Opo. Na, siya lang makakapagtansi. So may salamin na pag inihirap niya doon, o kanyang
yung Urim at Tumim, yung kanyang mga nakasulat sa bato na yon na nakaukit, pagka kanyang inihirap sa salamin na yon, natatranslate. Aba, May power. Kita mo, iba, yun. Na bilib sila roon. So mayroong power din si Joseph Smith. At isa sa mga katuruan ng mga Mormons nung mga early years pa niya ay yung polygamy. Although sa mga leaders lang talaga yon pinapatupad o pwedeng ang gumawa yung mga leaders lang. Kaya si Joseph Smith napakaraming asawa. opo. Si Brigham Young din napakaraming asawa. At may mga panahon na ang mga Mormons talaga is nagpapalitan ng asawa. Pag hindi nanbawa, elder ka ng Mormon, ako elder din, hindi na tayo magkaanak. Baka pag ako ang maging asawa ng asawa mo, magkaanak kami. Grabe pala. So anakan mo ang asawa ko. Immorality. O, ganun din, yung asawa mo, pwedeng i-partner mo ako sa asawa mo, baka pag kami ang nag-sex, baka magkaanak kami. Baka yung kombinasyon mas maganda. Ngayon, yan po ang isang talagang Kasi, blasphemous at talagang sinful na katuruan, no? Grabe. Na yung ibinabawal ng Panginoon, ay sa siya namang Bible. sinusuway nila. Well, yun nga, wala tayong paghuhugutan ng kabanalan kasi nga sila nga ay mismong kapatid ni Satanas. Hindi pareho ng nature. Magkapatid eh. Si Jesus at si Satanas magkapatid. At sila ay Diyos pareho na galing planetang kulob. Kaso nakulob sila dun, Pastor. Ay nakulob, di nakabalik. Di nakabalik eh. Kaya yung false, yung teaching na mali tungkol kay Jesus, if you have received a false teaching about the nature and person of Christ, even if you believe in that Christ, that has, false attributes, not the same with the attributes of the true Christ in the Bible, then you are worshiping a false Christ. Hindi ka i-recognize ng Diyos eh. Kasi nga yung iyong view ng Christ ay hindi yung Mali. view ng scriptures. Kasi si Christ sa kanila is hindi siya malaking Diyos. Maliit lang. Mas higher ang Diyos Ama. Common na belief po yan ng mga kulto. At yun nga, si Jesus is Savior, but in a sense, kulang yung kanyang ginawa. May atonement din Mayroon po. na nangyari, May pero hindi sapat yung atonement. Kailangan mong dagdagan ng iyong sariling righteousness. Kaya in essence, pareho lang din ito ng lahat ng hidwang relihiyon na sa gawa pa rin ang kaligtasan. Hindi sa biyaya ng Diyos. Hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Kaya ibang Kristo yon. Kasi sinong Kristo yung hindi sapat ang ginawa? Pwede iba yon. Kasi yung Kristo ng Biblia ay nagsabi na it is finished. Di ba? It is finished. It denotes na wala nang kailangan gawin pa ang tao para ganapin yung kanyang ikaliligtas. Para siya mapunta sa kalangitan. Ginawa na ni Jesus. Ang tanging kailangan gawin ng tao is kilalanin si Jesus. Of course, matapos yung regeneration, magkaya lang gawin ng tao yon after yung application ng irresistible grace ng Diyos, o efficacious grace. Gaya ng tinalakay natin noong last meeting. So, ang Mormon din ay naniniwala na maliligtas nga ang mga namatay sa pamamagitan ng bautismo para sa namatay. Baptism of the dead. Baptism for the dead. Kasi hahalukayin mo ang pangalan ng mga namatay mong kamag-anak at sa pangalan nila, papabautis mo ka. Opo. Pero ulit-ulit, habang may nakikita ka, nadidiscover ka na ninuno mo, kailangan pabautis mo para sa ninuno mo na yon. Na parang yung ninuno mo ang binabautis mo para siya masave. May ano po ako. At ang salvation ay para pumunta sa celestial kingdom. Hindi sa heaven May iba silang heaven. May alam akong Pentecostal denomination po, Pastor, na naniniwala diyan, nagbabaptism sila for the dead. Anong religion? Anong born again? Opo, Pentecostal. Yun. Yun nga, nagbabaro kasi sila. Alam mo, ang ibang grupo kasi is, they borrow the teachings of other groups na ina-apply naman nila sa kanila. Opo. Parang selective ba na adaptation ng teaching. Kung ano yung gusto nila, i-adapt nila yon sa kanila. Opo. So, Frankenstein ba? Frankenstein. Tagpi-tagpi at
Pinaghalo-halo na katuruan. Talaga. Kaya yung tawag dyan is Frankenstein Opo. religion. Oo. Yung isa galing sa Mormons. Yung belief sa salvation galing INC. Kasi pag sumapi ka rito sa born again na to, kami lang ang, di ba, mayroong ano yan yung Bible Baptist. Kami lang ang bride ni Christ. Parang special. Opo. Pag member ka ng Baptist, Sila lang ang bride. kami ang bride. Kayo visitors. Hindi kayo makakasalo sa hapag. Nako, pagdating sa langit, ganoon Gate lang crasher tayo. pala tayo. Opo. Diba? Di ka papansinin. Naku, kawawa naman tayo. Gate Kawawa crasher. tayo. Kaya naman, meron ako na interview na isang Baptist. Ang sabi niya is, Brad, dapat lumipat ka na sa Baptist kasi sayang yung ginagawa mong paglilingkod. Kasi hindi yan i-recognize ng Diyos eh. Pero kung dito ka sa Baptist at dito ka naglingkod sa relihiyon na ito, sa Baptist na ito, i-recognize ng Diyos yan. And you will become one of the members of the bride. Ikaw yung magiging kasama dun sa ituturing ni Jesus Christ na bride niya sa heaven. May discrimination. May discrimination pa. Kita mo? Nakita mo yung mga KGBS only. Yan May po. ganyan paniniwala din. Tapos sila lang ang nasa katotohanan. Kasi may nagkamali na ang lahat ng born again. Kasi ang KGB lang ang akala nila extended sa translation yung infallibility ng Diyos, ng salita ng Diyos. Oo, ang salita ng Diyos. Akala nila infallible ang KGB. Kaya nga may New King James Version kasi ang daming nakitang mali. Di ba? Ang daming mali sa translation ng King James Version. Akala nila perfect translation daw yun. At yun daw lang ang sanction ng Diyos. Aba. Kaya even sa grupo ng mga tinatawag na Christians, no? Mayroon din May kulto ng kaisipan din kasi inihahalo-halo nila eh. Yung mga iba-ibang katuruan na galing sa iba-ibang grupo ng reliyon. At inaangkin nilang pwede itong gamitin sa atin para makabuo tayo ng isang unique na doktrina. Nakakaiba tayo lang ang meron. Hindi. Ikaw lang yung kakaibang naghalo-halo, pinaghalo-halo mo. By the way, Pastor, yung sinasabi ko, binabanggit ko na Pentecostal Church, ito po yung hindi naman siguro lahat, yung in general, hindi ito yung siguro tinuturo ng Jesus the Anointed One. No? Pero yung church doon sa amin, yung pastor doon, ay nagtuturo siya talaga ng baptism for the dead. Para makaabot sa celestial kingdom. Ganun ang kanilang teaching niya. Kasi nasa terrestrial kingdom lang pag di ka nabaptize. Diba? Yung celestial, yun yung talagang perfection, yung naging Diyos ka na. Kung sa Buddhism po, parang nirvana na. Yes, yun kita mo, mayroon ding similarity. Similarity talaga mga kulto. May nirvana, mayroong yung reincarnation lang. So, yung nirvana ay paglaya na doon sa reincarnation. Suffering sa reincarnation na ang buhay ay patuloy na pagdurusa. Kaya nga they want to be free from reincarnation. Cycle lang. Cycle of reincarnation, and they can be one with nature. Nirvana. At wala na sila, malaya na. Yung malaya ka na doon sa cycle. Naalala ko, Pastor, yung cycle na yan parang nabanggit ni Pastor Ed Lapis yan sa kanya. Si Pastor Ed Lapis kasi, yun nga nakakalungkot na ang daming naniniwala, pero yung kanya palang Diyos ay hindi yung Diyos ng Kristiyano. Opo. Ang Diyos niya ay El Elyon. Kasi alam mo, ang Christianity ay galing din sa Judaism. It is offshoot. It is an offshoot of the Judaistic belief. At tama naman ang view ng mga Jews. Sa Diyos Ama, ang mali lang sa Diyos Anak. So they believe that God the Father is the supreme being, Yahweh ang kanyang pagpapakilala, translated into Lord and Adonai. Kasi nga, yung Yahweh, tetragrammaton, Opo. Na kanilang ginawa sa Hebrew language. Kasi ang Hebrew language kasi without without vowels and consonants, Opo, tama po. So kaya inilalagyan lang nila ng para maging ma-pronounce. Ma-pronounce. Kaya YHWH ginawa nila, Naglalagay lang kasi ang Hebrew mayroong rin, vowel and consonant na sounding. Pero doon sa word na Yahweh, wala silang inilagay. Tetragrammaton, puro YHWH. Para kasi ang kanyang principle doon is hindi mabanggit sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Kaya yun ang kanilang ginawang letters para i-define o ibigyan ng pangalan ang Diyos.
Ngayon, ang problema, si Ed Lapis nga ay talagang hindi naniniwala na si Yahweh ay tunay na Diyos. Tunay. Kundi yung LL yun sa Yun yung ang Diyos. LL yun. Samantalang yun din yun. Isa sa pangalan lang ng Isa lang Diyos. sa pangalan ng Diyos. Tangin. Doon siya nagka-problema siya doon sa etymology lang. Doon po, Pastor. Etymology, yung root word o usage of words Usage ng ng meaning sa Hebrew language ng salitang Diyos, no, na malimit na iba-iba ang pagpapakilala. Kasi nga maraming pangalan ng Diyos eh. Isa lang yun sa pangalan ng Diyos. Yung El Elyon, yung Adonai. At yung mga pangalan po niyang, yun, Pastor, nakaayon din sa kanyang attributes, pangyarihan, ano po, kayang gawin. Halimbawa, Well, balikan natin yung Mormons. No? Sa Mormonism, ang Celestial Kingdom, yung highest of the three kingdoms, reserved for those who have accepted the fullness of the gospel, participated in LDS ordinances, and live righteously. It is a place where believers can dwell in the presence of God the Father and Jesus Christ, becoming heirs of God and fellow heirs with Christ. Yung terrestrial kingdom naman is the middle level of glory. Designated for those who live honorable life, but did not fully accept the LDS gospel. tama. So, pag hindi ka nakatanggap ng gospel ng Mormons at hindi naging faithful, ay meron pa rin naman para sa iyo terrestrial kingdom. Pero ikaw ay nabuhay na honorable, na naging self-righteous ka, no? Hindi mo naman kasi naging nalaman yung Mormon doctrine. So, ikaw din naman ay pupunta sa isang lugar ng great glory in the presence of Jesus Christ, but not of the fullness of God. So, the terrestrial kingdom includes those who were blinded to the truth of Mormonism but were not evildoers. Biro mo, meron palang hindi evildoers sa tao. No? So, kaya kasi basically sa kanila is wala yung total inability. Kasi nga, kulto eh. Yung celestial kingdom naman is the lowest level of glory reserved for those who led sinful lives. Yan. Grabe. Hindi na sila ligtas. Rejected the gospel, did not repent. According to LDS doctrine, those in the celestial kingdom will receive the Holy Spirit's ministration, but will not enjoy the presence of God the Father. They will enter this kingdom after being redeemed from spirit prison or hell. May spirit So prison. the celestial kingdom is still believed to be a place of glory, surpassing anything on earth. Meron pang isa, a place called perdition is reserved for still others who are not deemed worthy of any glory whatsoever. Perdition. Ito na yung hell sa kanila. So may apat na patutunguhan ang tao pagkamatay. Grabe, no po? Celestial, Celestial, terrestrial, Celestial. and perdition. So yan, may tanong pa ba tayo dyan? So far, Pastor, wala namang nagtanong. Okay. Wala naman tayong masyadong Kaya nga po, maging maingat po tayo. Hindi tayo basta-basta magpapaniwala. Dapat po na atin munang kilalanin at suriin ang isang doktrina o ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay. Okay. So, tayo po ay... Okay, wala na tayong tanong. Siguro magpaalam na muna tayo. Siguro anong magandang topic natin? Siguro, Pastor, yung nabanggit niyo po kanina about Arminianism. Sige, para naman matalakay natin. So, next week po, we'll be discussing yung about the doctrine of Arminianism. No? Kung nung nakaraan, ay tinalakay po namin about Calvinism. Ngayon naman po, next time, ay tatalakayin po namin next Tuesday yung doctrine ng Arminianism. Para... Sige po, papaalam na po kami at hanggang sa muli. Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you. Salamat po sa pagpunta.